Ito ng ating entertainment news. Sa balitang entertainment, handa nang magbahagi ng inspirasyon at pag-asa ang cute kids ng inaabangang kapatid serye na Ang Himala ng Nino o ni Nino. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang taping ng mga bagong child star na sina Ryrie Sofia, Kenneth Mendoza, Achilles Ador at ang ating batang Nino na si Zion Cruz. Ang kwento ng Ang Himala ni Nino ay ang prequel sa nauna ng hit kapatid serye na Niña Niño ni Maha Salvador at Noel Comia. Bukod sa young stars, dapat ding abangan sa serye sina Freddie Webb, Isabel Oli, Cedric Juan at maraming iba pa. Mapapanood ang Himala ni Nino simula September 30 bago ang Itbulaga sa TV5. Magandang balita po naman sa mga fans ng PhilAm Grammy Award-winning singer na si Olivia Rodrigo. Dahil po sa meron ng detalye ng bentahan po ng kanyang tickets para ho sa kanyang Guts World Tour sa Pilipinas. Ang presyo po ng lahat ng ticket ay 1,500 pesos na ang bentahan po ay magsisimula on September 14. Meron po maximum na hanggang 4 na ticket lamang ang bawat mabibili. Sa kada purchase, random po naman ang pwestong maibibigay sa venue sa October 5 sa Philippine Arena. Malalaman mo lang ang pwesto mo sa concert na kung VIP ba o iyan ay general admission. Suswertihan. Pagdating po ng ticket claiming on September 28. For a cause ang concert dahil bahagi po ng kita ay mapupunta sa Olivia Rodrigo Fund for Good Organization. Ito ang kauna-unahang beses na siya ay magtatatanghal sa bansa. Galing yung ginawa ni Olivia, pero sana yung pilian kasi 1.5 for all kahit nasa Gen Ads ka or VIP. Pero ang sinabi nila, sa mismong araw, dun mo daw malalaman kung magkano. Sige, sana po Sana walang politikahan dyan sa seating arrangement. Pero ang nirereklamo ng mga tao ngayon, yung sa parking. Kasi parang minahalan sa mismong araw. Naging per ora. Yun naman na nirereklamo nila ngayon. Ito na muna mga kapatid. Ang masasabi ni Ted Filon dyan, ikay matutulog lang naman sa bahay. Oo. Hindi, yung pwesto mo dun sa pagbili mo ng ticket. Oo, mahirap para kang may pasurpresa pagdating mo doon. Sino ho yung mga ngasiwa noong... Yan nga din ang iniisip ko. Dinuduro mo na naman sorry. Mahilig. Ikaw talaga. Masyado kang pa-cute Huwag ka mag-alala. Malay mo, meron silang roleta. Parang yung roleta ng mga pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Okay, sige. Tama. Sino mga ngasiwa? Comelec. Yun lang. Kung sino sa VIP, sino ang sa Gen at sa iba pang pwesto. Pero ito, sige. magkakaroon ng reunion ng iconic 90s dance group na The Street Boys. Inanunsyo ni Fong Navarro na magbabalik ang The Street Boys para sa isang reunion concert sa New Frontier Theater sa November 8. Magsisimula raw ang ticket selling sa September 17. Pinakasikat na grupo ang mga dance moves na o pinasikat ng grupo ang mga dance moves na I Saw the Sign at kilala sila sa kanilang acrobatic dance moves. Si Ogie Alcacid ang producer at ang kanyang kumpanyang A-Team. Sila po ang producer ng nasabing reunion concert. Bibida po naman ang aktres na si Alexa Ilacad sa isang pelikula kasama ang Korean actor na si Kim Ji-soo. Nilabas po ang official teaser para nga sa naturang pelikula. Bukod kina Alexa at Jisoo, ipapakilala din daw dito ang child star na si Ryrie Turingan na gaganap bilang si Mujigay. Meron pong special naman na papel ang komedyanteng si Rufa May Quinto. Ipapalabas po ang Mujigay sa mga sinehan simula October 9. Pumanaw naman po sa edad na 73 ang iconic actor na si James Earl Jones. Sa ilang ulat, sinabing pumanaw si James Earl sa kanyang tahanan sa Dutchess County sa New York sa Amerika. Ayon po ito sa kanyang agent. Wala namang detalye kung anong dahilan ng kanyang pagpanaw pero bago ito, matagal din niyang ininda ang sakit na diabetes. Pinakanakilala si James Earl sa kanyang pagboses sa ilang classic film katulad ng Lion King bilang Mufasa at Star Wars bilang si Darth Vader. Yan yung kanyang boses na ginamit pero marami ang mga pelikula na siya ay starring, no? Isa po sa mga icon na mga artista
na African American sa Estados Unidos. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.